Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. As promised, talagang kinover ko talaga ang premiere night ng My Love Will Make You Disappear. Although sabi ko nga, di ba, magkakaroon ng invited din kami sa black screening sa March 27, of course, sa SM North. But anyways, hindi ko kasi natiis. Invite ako ni Miko Del Rosario. Yan, si Miko. So, that's why nag-attend na ako. Actually, sabi ko, ayan, si Lassie, of course. Nakakatuwa, o diba? Sabi ko, may bahay na siya. At syempre, hindi ko muna anuhan ng atensyon ng kanyang jowa. But anyways, sabi ko kay Miko, kung magkikita kami sa premiere na, ay sa black screen, sabi niya hindi. Ano nga daw, he's leaving na agad-agad, so hindi na siya hindi na siya makakapunta doon dahil advance party nga siya. Susunod siya ang unang-unang pupunta doon bago syempre dumating ang Kim Pao. Of course, ito sa entrance pa lang ito ng Mega Mall. Ayan, pa red carpet. Nakakatawa na nakikita ka talaga yung mga Kim Pao fans, nakakaaliw sila. Para kami talagang super chika na. Because, to be honest, ang dami kasi sa kanila yung nanonood talaga sa show namin ni Ray Pumalo, yung Aeminin sa DWAR, Abante Radio 4094. Parang chikang-chika mo na talaga sila. But, yun nga, of course, dire-diretso lang ako dahil papunta ako sa, meron kasing designated na area para sa mga press. Of course, ito taga ABS-CBN Corporate Communication, tinuro nga kung saan ako dapat. Ayun. So, anyway, start na ng pagdating ng mga artista sa part na ito. Of course, ito, kasama tong dalawang bata na to sa movie. Especially yon, siyang gumanap na Yang Paolo Avellino. Tapos yung isa naman ay Yang Kim Chu. And then, meron pa kasi isang bata doon. So, anyways, ayan. Tapos, of course, si Lassie ay dumating. Ayan. So, super close naman talaga si Lassie, di ba? Kay Kim Chu. Especially magkasama nga sila sa It's Showtime. Talagang, yun nga lang, siguro kasi alam naman natin na hindi naman tinotodo lahat. Dahil alam naman natin magpapa-black screening yan. Sila, halimbawa, si Vice Ganda or si Ann Curtis, yung mga ganyan, iba pang mga taga-Showtime. So, ang mga dumating lang, base sa nakita ko, nung una, mula sa pagdating hanggang sa paglabas nila, yan nga, si Lassie, and then makikita nyo mamaya nga, of course, si Ami Perez, si Teddy, si Ryan Bang, etc., etc., marami, di ba? May kasamang jowa, si Lassie Marquez. Actually, special mention talaga si Kim Chu, special mention niya si Lassie na dumating nga, in-acknowledge niya because yun nga, parang launching din ang kanilang love affair ng kung sino mang kasama niya. Ito na si Ryan Bang. Alam mo si Ryan, kung noon kasi pag tinitignan mo siya, parang hindi naman siya cutesy. Parang kasi syempre, di ba, sabi niya malaki ulo niya. Pero ngayon talaga nakikita mo, ang ganda na ng skin niya, lumalabas na yung itsura talaga. Obvious na very happy siya sa kanyang personal life, sa kanyang love life. So, ayan, nagpapapicture na, ginamit niya yung sarili niyang cam. Alam mo yung mga gaganda. Si Ryan Bang naman ay naging leading man din naman nakasama. Tsaka, di ba, alam naman natin na bet ni Ryan Bang si Kim Chu noon. Kaya lang nga, so, hindi na uwi sa ganon. I'm sure naawat agad. But anyways, ayan, dito sa part na ito, puro mga bisita, mga fans. Tsaka nakakatawa, panoorin nyo yung sa latter part nito. Hintayin nyo na hanggang dulo kasi, of course, may konting chika si Bella Padilla, may chika yung mga fans, para marinig nyo yun kung gaano talaga kaingay. Kung gaano talaga napakalakas ang sigawan ng May part kasi dito na hindi ko na tinanggalan ng audio. Medyo wala na yung music, yung theme song ng My Love Will Make You Disappear. Kasi syempre, di ba, alam naman natin sa YouTube, tsaka sa napakahigpit ng Star Music. Ayan si Cam Chu, dumating. Sa latter part din ng video na to, yung mamaya, kasi yung exit na, medyo nakakonting chikahan ko siya. Kasi nga, di ba, nakakasama nga namin siya pag Christmas party. Si Cam Chu ay, medyo maliit siya, di ba, ganon. Pero ang ganda ng face niya. Tsaka like always smiling, talagang game na game din siya. Parang alam naman natin ang pinagdaanan ni Cam Chu. Parang last year, di ba, may mga ganon. So, eto nakakatawa to. Gagayahin nila yung posing ni Paolo Avellino and Kim Chu. Of course, may time doon na talagang parang tinanong ko si Cam Chu, yung pauwi na, kung kumusta yung so approve, kung botong-boto pa, yes, parang gano'n na nga ang reply. But anyways, eto na si Ami Perez, of course, at iba mga ibang parang mga production staff ng
It's Showtime, of course. Yung iba dito, ayun, kilala ko si Direk yung nandun sa, yung naka-black. So, anyways, maraming yung premiere night, hindi mo masasabing ano, kasi, hindi ba hirap i-compare yung parang, syempre, hindi naman siguro nag-invite si Kim Chiu ng sobrang dami. Dahil alam naman natin, magkakaroon pa ng black screening. Kanya-kanyang black screening, yung mga artista like si Alden Richards nga, di ba, nag-promise. Ito si Maymay Entrata, of course, dumating with Jonathan Manalo din. Si Jonathan Manalo ay composer, napakaroon ng Star Music, napakarami niyang kanta na talagang bentang-benta. So, si Maymay nakakatuwa, no? Actually, yung Lucky Charm din ng Hello Love Again, babanggitin ko lang kasi nandito, nag-support din talaga sila. Like, ayan si Maymay, alam naman natin, isa sa mga cast ito ng ng Hello Love Again. So, nandito siya, nag-attend siya, pero hindi siya part ng film. And then, kanina, yan, si Valerie Concepcion. Ito na, si Valerie Concepcion. Alam naman natin ang naging role niya sa Hello Love Again. Ito, nag-attend siya, nag-support siya. So, maganda naman talaga yung gano'n. Go ako dyan sa mga pag-support. Dapat nga, lahat ng mga movies na ipapalabas, yung mga kapwa-artista din, ang nagsusupport. Kasi, alam nyo, pag hindi nyo sinusuporta ng isa't isa, balang araw, pag nawala na yung movie, halimbawa yung ganyan baka mawala ang pelikula, syempre mas mahirap naman. So, kaya habang maaga pa, habang may chance pa talaga na buhayan at maging nandyan pa yung mga fans na nabubuhay pa talaga sila at matataas pa ang energy nila at gustong-gusto pa nilang manood ng pelikula, samantalahin. Kasi alam naman natin ang kalaban ngayon ng mga pelikula na pinapalabas sa mga sinehan ay ang mga streaming app, 'di ba? At hindi mahirap at hindi madaling kalaban yon ang mga streaming app kasi talaga namang very sila yung parang nagdo-dominate ng lahat kasi nga naman, to be honest, mura na yung monthly, napakarami mong pwedeng mapanood, hindi ka nagagastos na sabay ka lang. So ito naman mga The Conscious Sisters, of course, mga apo ito ni Charo Santos Conscious, na by the way pinakita ang teaser ng movie nila ni Ding Dong Dantes. Grabe, hindi pala sila magnanay doon. Parang magjowa ang role nila doon. Kaya talagang, alam mo, gusto ko rin panoorin yung movie na yun. Talagang nagpalakpakan yung mga tao ng kasi nagulat sila na, ay, kakaibang role Parang, wow. Imagine mo, Charo Santos and Ding Dong Dantes, diba? Partner sila. So, ayan, of course, nagdatingan din ang mga taga-PBB. Ayan na. So, hindi ko na iisa-isahin dahil 4 yata silang dumating at hindi ko naman napanood yung batch nila. So, ang kakilala ko nga lang yung isang matangkad, si Kai. Ayan nga. Kasi siya yung pinakamalakas. Yung pangalan ng sinisigaw niya, si Kai. Alam niyo, very outstanding din ang beauty niya. Napakaganda niya in person. Parang 2 beses ko na siyang nakikita. At talagang siya, artistahin. Yung lakad niya, yung malayo pa lang nakakaagaw na ng attention. Of course, importante kasi yun yung it factor, yung parang malayo ka pa lang, nakikita ka na nila at mukha ka talagang artista. Yung ganon. Hindi yung parang Ray Pumali ko lang na pinaghihinalaan na, artista po ba kayo? Tapos sasagot niya ng, hindi, maganda lang ako. But anyways, ayun, sa ibang show yun, sa AME ninyo. Ayun na nga. So, ayun, may mga supporters, may mga fans, may mga followers then from other stars. Of course, si JM and si Fiang Smith ay pwede namang i-reveal na siguro na part ng movie. Pero sa latter part niya na siya makikita. Yung dalawa So, at least may exposure na sila, no? So, at ang ganda ng registration nito doon. Kaya lang siguro, no? Ako kasi pag unang tingin ko pa lang, parang alam ko na kung may dating yung ganon. Yung parang pagdinig na ganda naman ito. Or kasi ganon, that's ganon na ganon yung na-feel ko for Kim Chiu nung first time lumabas siya ng Pinoy Big Brother, and then after that, di ba kinikwento ko nga, pinapa-press con sila sa amin noon, bawat isa, essence siya nga, nung lumabas nga si Kim Chiu, hinarap siya, tapos cute na cute ako sa face niya, yun talagang medyo bilugan pa yung face niya, kasi syempre bagets pa, nung sabi ko, ganda naman ang mukha nitong batang to, yung ganon. So, anyways, ayun, pag nakita, alam ko na parang, sisikat ito, yung ganon. Anyway, ayun na, si Teddy, of course, sa mga host ng Showtime at very supportive din kay Kim Chiu. Talagang magkakasundo sila talaga sa Showtime. So, I think may time sila ngayon.
So, hindi natin alam kung sa mga susunod na block screening ay a-attend pa rin sila. So, anyways, magkukwento lang ako kasi for sure naman napanood na rin ng marami ang My Love Will Make You Disappear ngayong March 26. And ayun, papanoorin ko nga again second time sa March 27 para sa block screening. Invited ako ng mga Kim Pao fans mula pa abroad, katulad ni Cecil Baclay, of course, ng Las Vegas, at marami pang iba. So, ayan, si MJ Felipe ay tumatakbo. Hindi ko alam kung saan siya galing. Nagmamadali siyang tumakbo kasi preparation na nga, ready na nga siya for TV Patrol. Isasalang na siya anytime. At saka parang andyan na yung ang Kim Pao. So, medyo ang lakas-lakas na ng sigawan. Nasa loob kami at ang layo pa nung bandang lobby pa doon. Pero naririnig mo na yung malakas na sigawan. Na by the way nga pala, so maraming salamat doon sa mga nakilala ko kanina. Of course, alam ko na supporters sila ng show namin ni Ray Pumaloy. So, makikita ko, yung iba nga, to be honest, nagugulat ako. Of course, na nagpapaselfie. Of course, ayan si Direk Lauren Joggy na straight na lang doon. Hindi na masyadong nagpictorial, hindi na nagpa-picture. Ayun na, nasa loob na ng theater ito, of course. Bago, ito yung ganitong ganap na pupunta muna sila sa harapan para sa, mag-i-invite sila. Ito, the whole cast of My Love Will Make You Disappear. So, hindi ko na ni-record pa. Napanood nyo na yung video na nandun si Kim, Paolo and Direct Chad na nag-invite. Yun may audio. So, ito, pa-start pa lang. By the way, kanina nga pala, sobrang higpit. Naghigpit talaga para sa mga nagre-record. Marami kasing nagre-record. Katulad, kita nyo naman, di ba? Ang daming fans, lahat ng fans, may cellphone, may camera, etc., yung mga ganyan. So, ayan, sa taas sila banda. Ayun. So, marami talagang mga marshals and of course, bukod sa Star Cinema, meron ding mga taga doon mismo, sa taga Mega Mall mismo. Kasi talagang pag sumisindi again yung camera, pag may konting liwanag, lumalapit agad sila. Because ina-avoid nila, marami kasing nag-a-attempt na mag-video for, hindi ko alam kung bakit, dahil ba gusto nilang makauna or gusto nilang parang makascoop ba na masabi nila na may ganitong part, may ganitong scene, may ganito, etc., etc., which is hindi maganda, diba? So, hayaan na lang natin sana na sa pelikula mapanood. Kasi form of piracy talaga yan. So, kanina parang nagkagulo, parang I think may nahuli sila na nag-record. So, parang pinalabasin natin siya ng mga marshal or hinatid sila ng mga marshal palabas. Kasi alam naman na bawal ginagawa pa. Actually, may yan pwedeng kasuhan once na nag-record ko or kahit nga sana yung picture pag pinipicturean mo. But anyways, ayan, ito pa start. Merong mga video kanina nakakatawa kasi after the film, sa latter part kasi ng film, nandun talagang napakalakas na sigawan. Yung akala mo tapos na pero mayat maya pa talagang tinodo. Super lakas ng sigawan dahil sa nakakalokang mga eksena na yon. But anyways, ayan yung nagsisigawan pa sila ng kiss. Talagang binubuyo nila ang Kim Chiu and Paolo Avellino na mag-kiss. At mayroong isang video ako, pero hindi ko na ginamit dito. Yung parang nagbiro na naman si Kim Chiu. Parang gusto niya i-kiss din si Paolo, di ba, na nakatayo na. So, si Paolo parang nagulat. Alam mo naman, di ba, lagi naman namin pinag-uusapan na sa panahon ngayon, ibang-iba na si Paolo Avellino. Pero syempre, ibang-iba rin naman si Kim Chiu. So, parang nagulat na naman si Paolo kanina na may ganun. Anyways, ayun kasi nga, parang hinahamon. At syempre, hindi naman tinuloy. So, nakakatawa na. Nagsisigawan yung mga fans ng kiss. Hindi, kala mo talaga mga bata pa, mga teenager yung ginagano nila. Pero alam mo, parang one big happy family ang nakikita ko sa Kim Pao fans. Wala silang competition. Kasi, di ba, alam naman natin, ang dami-daming mga chapter, ang dami-daming yan. Iba't ibang fans club yan, di ba? So, pero isa lang ang goal nila at yun ay yung supportahan nga ang My Love Will Make You Disappear or any film ng Kim Pao na ngayon or any project, mapa-endorsement man yan or whatever. Ito, wala na silang ginawa kundi magsigaw. Nakita na natin Kim Pao Squad and then, so, eto kasi sa part na to, tapos na. So,
Kaya talagang batian ng batian na. Yung iba nagsisimula ng umalis. So, kaya lang syempre stay pa si Kim Chu at si Paulus doon. Medyo sila syempre ang last, 'di ba? So, alam naman natin na eto hinahayaang mauna. Ayan si Roxy Liquigan sa mga bosses to ng Star Music na nagsabi siyang ang ganda-ganda, naiyak siya, kinilig. Sabi ko nga sa inyo, kompletos Ricardos, lahat ng hahanapin yung sangkap sa isang pelikula na uuwi kayong masaya, nandito, kasama sa film. Talagang siguro, sa nagtatanong kung, ito, binidyo ko ito, kasi natuwa at nagulat talaga, kasi isang lola talaga na naka-wheelchair na siya, pero at nagpupuyat siya para lang maka-attend sa premiere night na ito. So, nakakabilib yung mga ganyan. Tsaka nakita nyo naman yung mga iba't ibang itsura ng mga umattend, di ba? Maraming lalaki, mga tunay na lalaki na nag-attend just to, gusto ring mapanood. And I'm sure kinilig din sila. So, eto na, unti-unti na, eto yung part na pinag-invite yung mga cast o yung mga bisitang artista. And makikita nyo nga si Angelica Panganiban and Bella Padilla na nagsasalita. So, anyways, ayan pa. Tapos makikita rin natin yung mga, eto si Valerie talagang bumate at bineso pa ako talagang ngayon. So, kasi nga ganun talaga, pag medyo veteran ka na, nakikita mo yung mga matatagal na rin sa showbiz, kaya ganyan. Ganun ang ganap. Eto si attorney ng MMDA, nanood din pala siya, kaya pala sabi ko parang very familiar. Anyways, alam naman natin na ang My Love Will Make You Disappear ay naging part din ng Manila International Film Festival sa Los Angeles, di ba? Doon nga sangkatutak na interview ang naganap. So pagbalik nila doon ngayong March 28, ano siya, yung kumbaga parang more on fan meet, more on ganun na lang. Hindi ko lang sure kung may mga interviewhan pa rin magaganap. Pero yan si Miss Cory Vidanes, of course. Very alert ang mga marshal. Talaga nung nakita siya, pinahatid talaga siya doon. Siyempre naman big boss yun. Isa sa mga big boss ng ABS-CBN, si Madam Cory Vidanes. So, anyways, ito, na to, hinihintay ko na lang kung sino pa yung mga lalabas na iba pa. Kasi nga, tapos na yung film. At alam mo, in fairness, napaka-efficient, napaka-tamang timing. Maganda yung oras ng premiere night. Hindi yung, kasi nakaka-attend ako ng premiere night, ang call time, 6 p.m. Pero, nagsisimulan ng 9, natatapos ng 11. Ito talaga, saktong-sakto yung talagang invitation, waiting ka lang ng konti. Pagtas ng TV Patrol interview, konting speech, tapos yun na. Ayan sila Lassie bumalik. Siguro nagpaalam na kay Kim Chu, galing na sila sa likuran. Kasi alam naman natin yung Mega Mall, meron yung mga secret na door sa gilid. Yun parang dadaanan ng mga. Ito yung boy band din, mga hindi ko sila nakita nung una. Actually, may mga iba pa sila, Jillian Vicencio and si Maki nag-attend. Hindi ko lang nakuna ng video. Siguro, ito na yung part na nasa loob na ako. Ito, talagang tinawag sila, itong boy band na to para mag-promote at magkwento ng kung anong naramdaman.
ka ba? Talaga? Asa ba yung boyfriend daw? Ayan na pala. Okay. Nga pala kasaya manood ng pelikula, especially kung isa sa Star Cinema. So, like sad, anong mga gusto nyo masabihan? Sabihin ikaw, ganun din makipag-coding na. Parang ang sarap pagmahal. Yung panood niyo yun, naka-inspire magkaroon ng kasama sa Bakit kailangan panoorin ang Lalo sa 84 kisses. Yes, kissing scenes na yung talagang pala. Oo. Pero kasi story. Kung fan ka manood, hindi ng K-pop, manood ka ng pelikula. Dahil siguro sa sitwasyon na kahit na sino, di ba? Gusto mo lang talagang sumaya. Sasaya ka. Panigurado. Can we invite lang everybody to watch my I love of Nikki to Samir now showing. Thank you. Angelica! Kumusta yung movie? Ay, nakuha! Nakakakilig! Ano yung pinaka nagustuhan nyo? Ayo, napakahaba. Invite nyo sila lahat. Ayan, thank you very much.